Sama-sama tayo, pakinggan, unawain ang bawat aking panayam sa kanya. Sir, magandang hapon po dahil alas 5 na tayo ng hapon. Sir, kamusta po ang leadership ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary nung panahon niya? Magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay ni si Kap Nino sa kanyang YouTube channel. Bago ko po sagutin, paliwanag ko po muna, ako po ay isang DepEd official po sa isang division office po, particularly sa Division of Taguig City and Pateros. So ako po bilang may hawak ng curriculum sa aming division office, masasabi ko po na hindi ko naramdaman yung pagiging DepEd secretary niya. Unang-una, ang problema po namin ay curriculum. Subalit ano po ang ginawa niya? So namigay siya ng mga bag, namigay siya ng mga gamit. Well, in fact, ang kailangan po namin is yung reforma. Tama o totoong reforma sa curriculum. Although, binigyan niya kami ng matatag curriculum, kung titignan po natin, ano ba yung ginawa ng matatag curriculum. So, ngayon po, nung iniwan niya kami sa matatag curriculum, wala po kaming libro, wala kaming kahit na ano. Dahil nung panahon niya, in-assess lang yan. So, pag-assess, nawala na. So ngayon lang itinuloy ni Secretary Angara. Salamat po kay Secretary Angara na binigay niya yung tunay na reforma. So ano ba yung reforma na hinihingi namin sa curriculum? So yung iniwan niya na curriculum, binigyan niya kami ng tinatawag na National Math Program, yung NMP at yung National Reading Program. So isinama niya yan sa araw-araw na subject na kinukuha ng mga bata. Humaba ang oras ng mga bata namin, nahirapan ang mga guro sa pag-comply dun sa minutes of the per subject na binibigay niya. So ngayon, nakita ni Secretary Angara na hindi tama yung kanyang binigay na reforma. So ngayon po ay pinalitan na. Tinanggal na po yung National Math Program at National Reading Program. So yun po yung tunay na pagbabago. Alamin mo anong problema sa curriculum, dun mo ibigay kung ano yung kailangan ng mga bata, ng mga teachers at ng paaralan. Yun po ang masasabi ko kay VP Sara bilang kalihim ng edukasyon. Opo. Sir, pangalawang katanungan ko, sir, ano po ang inyong reaksyon sa paglutang ni dating Undersecretary Gloria Mercado na kung saan ang sinasabi niya, binibigyan daw siya every month ng 50,000 envelope ng tanggapan ng OBP? Actually, yung ganyang kalakaran ay masasabi ko natural sa gobyerno yan eh. Pero kung ikaw ay isang matinong tao katulad ni Yusek Glomer, ang tawag kasi sa kanya sa central office Yusek Glomer. Si Yusek Glomer kasi knowing her, 40 years na sa serbisyo, hindi mo basta-basta dudungisan ng pangalan mo sa halagang 50 mil lang eh. Kung talagang ikaw ay matinong tao, magtatanong ka, bakit meron ako nito? Saan galing ito? So ganun yung ginawa niya. At syempre ikaw ang tinatawag na HOPE o yung Head of Procuring Entity. So ibig sabihin lahat ng mga kailangan, lahat ng mga bibilin ng departamento mo sa'yo dadaan. So siguro nakita nung mga tao ni VP Sara na hindi nila kayang sakalin o pasunurin si Yusek Glomer do sa kagustuhan nila, kaya siguro ganyan ang ginawa nila. Pangalawa, yung sinasabi nila na nagsolicit ng 16 million si Yusek Gloria Mercado. Nakakatawa lang yan eh. Ikaw ba gagawa ka ng kalokohan? Susulat ka pa? Hihingi ka ng 16 million, susulat ka? Ano yung gagawin mo? Kung hindi ka 40 years in the service, siguro gagawin mo yan. Tanga ka. Pero kung ganyan na ikaw ay nasa posisyon, hindi ka magsusulisit para sa sarili mong kapakanan. Kasi ang nakita ko po, gusto niyang magkaroon ng pagbabago yung hiring ng DepEd in which you will need certain equipment. So pagkakailangan mo na equipment at wala ka namang way kung paano mo kukunin yung pambili nun, ano ang gagawin mo? So sabi niya nga, kinausap niya yung external link or SOCMOB ng CO para makahingi ng pwedeng kontakin kung sino makakapagbigay ng equipment na yon worth 16 million. So kung hindi kaya ng 16 million, pwedeng hatiin. Yun ang sabi niya.
So, meaning, yung kanyang hiningi ay hindi para sa sarili niyang kapakanan. Para sa kapakanan ng departamento yun. No? At yung sinasabi nilang na without knowing, sabi ni BP Sara nang hingi daw ng halagang 16 million without her knowing. Baka hindi niya kasi alam yung storya. Dapat alamin mo, 'di ba? Kaya nga may exit conference Hiner mo sila, tauhan mo sila, dapat alamin mo. Ano ba yung bakit ganon, bakit ganito? Kailangan may clarification 'Di ba sa hukuman nga meron tayong investigasyon, merong trial, merong hearing para ma-prove mo kung ano yung tama, ano yung tunay na nangyayari. So, ganun din sana binigyan niya ng pagkakataon yung matanda na ipaliwanag bakit may ganun. So, yung sinasabi niya naman, yung pangatlong punto naman dyan, yung sinasabi niya na meron daw teacher na kinuha si Yusek Gloria Mercado sa Cebu para magtrabaho sa office niya. So, tama yung katwiran ni Yusek Glomer, no? Na meron ng meron ng loading nung yung mga teacher do sa certain school may loading na. So paano magkakaroon ngayon ng trabaho yung isa kung wala na siyang matatagpuang teaching load do sa school. So kinuha niya legal naman yun nagtatrabaho din naman yung teacher, although meron tayong tinatawag na na DepEd memo na lahat ng teaching personnel bumalik doon. Pwede na maibalik yun, wala namang problema kung talagang gusto ni BP Sara walang problema. So sa tingin ko, hinanapan lang talaga ng butas kasi hindi nila makontrol yung doon sa gusto nilang gawing pag-procure ng walang tanong-tanong. Biruin mo, ang dami mga naiwang proyekto. Opo. Bilyon-bilyon dahil alam natin ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento sa buong Pilipinas ay ang departamento ng edukasyon. Opo. So dahil diyan, nakikita din natin na bumagal yung pag-procure ng lahat ng kailangan ng DepEd. Bumagal. Bakit? Kasi nasala yan ni Yusek Gloria Mercado. Kaya dapat si Yusek Gloria Mercado ay itanghal pang ang bayani yan Kasi nasagip niya yung pondo ng gobyerno sa pagnanakaw ng kung sino man ang nagbibigay sa kanya nung envelope na 50,000. Isipin mo, namimigay ka ng 50,000, magkano na pupunta sa iyo? Di ba? Yes, sir. Yusek, 50,000 nga lang binibigay mo. May kakilala nga ako Milyon Dito lang isiniwalat ko na yan. Panoorin nyo yan. Doon sa video ko dito kay Kap Ninyo. Kung sino yung mga isiniwalat kong mga... Dito lang. Sa division office lang. May regional office pa. May central office. Tapos ganyan lang kalita ibibigay mo. Diba? Opo. Mas malaki ang nakukuha nung nagbigay kay Yusek Gloria Mercado. Yes, sir. Sir, tanong ko po ulit. Kamusta po ang leadership ni BP Sara nung siya po yung namumuno dito sa DepEd? Lumala ba ang korupsyon o nabawasan ang korupsyon? Actually, pag upo niya, akala ko mababawasan Opo. Alam mo naman yung Kap Ninyo, kung gaano ko naging malapit sa'yo pagdating dyan sa pakikipaglabang ko sa mga katiwalian sa division office namin. Alam mo kung paano ko nilabanan yan hanggang sa muntik pa akong marami kong Threat. Marami kong death threat talaga Yeah. Pamilya ko talagang hindi tinitigilan ng death threat nung mga panahon na lumalaban ako sa katiwalian. Mataas ang expectation ko nung pag-upo ni BP Sara na mababawasan ang katiwalian. Opo. Yung pala nga simula ng mas malalapang katiwalian. Opo. What do you mean, sir, na mas lumala ang korupsyon sa tanggapan ng DepEd under BP Sara Duterte? Imbis na labanan ng katiwalian lalo pa nilang ako ang pakiramdam ko nung ako'y nagsiwalat sa'yo nung mga katiwalian na nakita ko, ako pa kinasuhan At ang nangyari, sir, kayo ang nabaliktad, kayo ang nakasuhan. Yes, oo. True BP Sara po, dahil under ng DepEd. Sino pa? Naiwan dyan ngayon sila Yusek Densing Yan ang Opo. yan ang sumuspindi sa akin. Opo. No? Pinipilit niya na kaya daw ako nagsiwalat dahil hindi daw ako nakaparte. Isipin mo yon. Ngayon ba na nandito ako ba ang nagkakamal ng yaman? Walang pondong dumadaan sa kamay ko kahit na magkano, kahit na piso, wala. Opo. Wala. So paano ako makikiparte doon sa sinasabi ng Yusek Densing? Opo. Kaya iyan ang sinasabi ko Kung gusto mong labanan ang katiwalian, dapat may pinakita ka Opo. Ano yung solusyon mo? May solusyon ba
solusyon ba na yung mga whistleblower at yung mga nagsasabi ng katiwalian i-demanda mo at suspendihin mo? Yun ba yung naging solusyon mo para labanan? Samantalang ang daming kalokohan, alam niya yan dahil ikaw din mismo may papakita mo sa Viber message mo kung gaano karami yung text messages mo kay BP Sara. Kahit ako, no, monthly ako nagfa-follow up dun sa mga expose ko. Wala akong nakuha kundi kaso. Opo. Sir, may pagkakataon ba na nag-usap na kayo ni BP Sara nung siya ang DepEd Secretary? At kung nag-usap kayo, sir, ano po ang inyo pong maipangako sa inyo ni dating Secretary BP Sara? Actually, nanghihingi ako sa kanya ng meeting, Opo. no? Tungkol dun sa mga expose na ibibigay ko sana sa kanya. Kaso itinuro niya ako dun sa kanyang chief of staff noon, tung Opo. una, na si Yusik Epimaco Densing. Okay. So, nakapag-usap kami ni Epimaco Densing several times. Binigay ko sa kanya yung mga kaso, and then sa awa ng Diyos, natulog na lang na natulog, walang ginawa. Opo. So sa makatwid, ang naging resolusyon nila, kasuhan ako at suspindihin. Opo. So yun, ang naging solusyon nila doon sa hinihingi kong aksyon Opo. sa expose na ibinigay ko. Opo. Sir, hindi pa ako nagkakamali, meron kayong dating pinangalanan na mga opisyal ng DepEd sa Central Office. Ano po ang naging status ng mga pinangalanan ninyo doon sa mga DepEd opisyal dati na inirekta rin natin kay BP Sara? Eh, alam mo naman yan eh, nung panahon ni Secretary Briones, sila. Hanggang nung dumating si BP Sara, sila pa rin. So, ganun pa rin. Maganda pa rin yung, meron nga, nasuspende na yung Yusik eh, binalik pa rin eh. Opo. Di ba? Kasi, siguro, alam mo na, baka hindi sobre binibigay, baka envelope na. Opo. O baka kahumpa ng sesto. Opo. Sir, ito po huling pinakakatanungan ko na. Ano ang inyong masasabi doon sa mga tanong ng congressman, ipaliwanag ang pondo kung saan napupunta? Actually, napakadali lang niya kung alam mo talaga trabaho mo eh. Kung alam mo trabaho mo, down to the last centavo, kaya mong ipaliwanag kung magkano, kung saan, kung ano pinaggamitan mo nung pera. Napakadali lang yan eh. Ibig sabihin lang, hindi mo alam kung ano yung trabaho mo, saan mo ginagastos yung pera. Po, pwede ba naman na sabihin mo na hindi mo alam ang tanong, isasagot mo, wag niyo akong politikahin. Hindi po pwede yun. Kasi kami sa DepEd, naghihintay kami. Ano yung sagot mo? Saan mo ginastos yung pera? Bakit wala kaming computer? Bakit wala kaming mga gamit sa eskwelahan? Kulang yung mga bata namin? You owe us an explanation. Hindi mo po pwedeng sabihin pinupolitika ka. Pera ng bayan to. Hindi po pwedeng, kung ayaw mong sumagot, hindi ka sasagot. Pagbibintangan mo yung nagtatanong sa yung pinupolitika ka dahil hindi mo alam ang isasagot mo. Oh, nawala yung ano ko eh, yung paghanga ko sa kanya eh. Matapang ka. Pero hindi mo dapat ginagamit sa ganyan yung katapangan mo dahil ang katapangan mo dapat na ipapakita mo sa accountability. Yeah. Dapat accountable ka sa bawat sentimong ginagastos mo. Dahil pera ng bayan yan. Saan ba galing yan? Doon sa mga mahihirap na nagbabayad ng buwis. No? Kung ikaw iisang departamento, hindi mo mapatakbo ng maayos. Paano mo papatakbo yung buong Pilipinas? Oh, ibig sabihin, pag tinanong ka, paano mo ginastos to, hindi mo kayang sagutin. Pag bibintangan mo yung nagtatanong sa'yo, pinopolitika ka. Hindi naman siguro bobo ang taong bayan na para hindi hindi malaman na hindi mo alam yung trabaho mo unang-una. O paano mo ubusin yung 120 million in 11 days? 'Di ba? Nakakapagtaka pare-parehas. Surveillance 11 million pare-parehas. Opo. Sa kasaysayan ba ng DepEd, nagkaroon ba ng intelligence fund? O ngayon lang? Ngayon lang. Under BP Sara? Under BP Sara kasi wala ka naman paggagamitan ng intelligence fund sa amin eh. Opo. Ang alam kong intelligence fund ay yung mga law enforcement agency. Opo. Like AFP, PNP, tapos kung ikaw ay mayor, kung ikaw ay governor, pero ang vice mayor at vice governor, just like the vice president, Opo. hindi naman dapat meron yan. Opo. Kasi ang paliwanag niya, napasukan daw kami ng mga rebelde, ng mga komunista. Baguhin mo yung curriculum. Opo. Doon mo makikita yung pagbabago. Hindi mo kailangang magbayad ng reward, mag-surveillance ng kung sino-sino. Trabaho mo curriculum eh. Trabaho mo, kaya nga bagsak tayo sa sa mga assessment ng kahit sa PISA, 'di ba? Kulelat tayo eh. Bakit? Hindi 'yun ang tinututukan mo eh. 'Yun ang tutukan mo. 'Yun ang kailangan natin. Opo.
Sir, maraming salamat sa time ha. Maraming salamat po, Kap.